Hello mga kachofa! Welcome back to our channel! For today's vlog ay pag-uusapan natin yung cost of living dito sa South Korea. Dahil alam ko na maraming mga Pilipino ang gustong pumunta dito sa Korea. Gustong makapagtrabaho dito dahil mataas daw ang sweldo. At alam kong maraming mga Pinay ang nangangarap ng upa. So, maaaring makapunta kayo dito sa Korea, diba? Yung sahod dito sa South Korea, yung minimum yata ay nasa 2,200,000 won. Mga ganyan, basta nasa 2 million. Hindi lang ako sure kung ano talaga, kung ano yung pinaka-eksaktong sahod dito ng mga nagtatrabaho. Pero yung ano dyan, nasa 2 million won pa 2.4 million won. Parang ganun. Yun ang talagang basic salary. Yan yata yung pati yung mga factory workers dito, ganun yung natatanggap. Kahit yung asawa ko, ganun din yung sweldo niya. Ano yung asawa ko? Construction worker siya. Yung kanyang minimum salary ay nasa 2.2 million won. So, yun ay katumbas ng nasa 94,000 pesos po siya. Pero may kautas pa yan. Siyempre, may tax, ganun, babawasan pa yan. Pero yung sa trabaho ng asawa ko, kapag may trabaho sila, magre-repair sila ng mga daan, kasi yun ang trabaho niya, mag-repair ng daan, nag-a-aspalto sila, nagda-drive siya ng truck na merong kargang oil daw, yung band na inihalo sa aspalto. So yun ang trabaho ng asawa ko, para sa construction siya. Kapag may trabaho sila, na gagawa sila ng daan, mga ganon, may incentive pa siyang natatanggap maliban sa minimum na salary niya. Kaya kapag may trabaho, medyo tumataas yung sweldo niya. Kung ang sweldo ay 2.2 million won, katumbas ng 94,000 pesos, malaki na kaya ito o kasya kaya ito kapag ka dito sa Korea namumuhay? Dito po sa Korea, mahal ang cost of living. Napakamahal. Milyon yung kanilang tinatanggap na sweldo dito. Pero yung mga bilihin dito, makakabili ka niyan ay nasa 1,000 din ang halaga. Kagaya na lamang ng bigas dito. Yung bigas na tinitinda sa labas, so merong mga tinda na yung 10 kilos na bigas, yung merong 28,000 won, merong 24,000 won, merong 30 plus na na bigas, na yung 10 kilos. Ganon siya kamahal. Kung i-convert natin yan sa peso, halimbawa yung 28,000, nasa 1,100 plus pesos. Yun. So, mahal po siya. Yung mga bilihin dito, mahal. Napakamahal po. Kaya yung sinasabing malaki yung sweldo dito sa Korea, sapat lang po yun. Or, minsan nga, kulang pa kung hindi marunong mag-budget sa pangangailangan sa bahay. Kasi dito, yung bahay, kapag walang sariling bahay, kagaya namin, nagre-rent kami, mahal po yung rent sa bahay. Yung inuupahan naming apartment, dahil ito lang yung kaya namin, luma na ito, 1980s pa ito ginawa. Yung rent namin dito, kada buwan ay nasa 300,000 won. Nakatumbas naman siya ng nasa 12,000 plus pesos. Magbabayad pa ng ng kuryente, yung gas, at saka tubig, babayaran, mahal din po yun. Kapag ganitong winter, mahigit 100,000 din, minsan 200,000 won yung babayaran sa gas. Kasi may boiler, yung heater, magastos po yun. Yung iba nga, umaabot ng 200,000 won to 300,000 won kapag winter. Pero kapag hindi naman, umaabot lang kami ng nasa 70,000 won or 80,000 won. At saka syempre yung kuryente, mahal din yon. Maliban sa mga bills, meron ding mga insurance na kinakaltas. May binabayaran kapag may sasakyan, may car insurance, meron pa silang basta may mga insurance silang binabayaran. Kaya yung sinasabing malaki yung sweldo dito sa Korea, hindi natin dadalhin sa Pilipinas, oo. Pero kapag dito nanirahan sa Korea, ay talagang kailangang i-budget ng tama yun para magkasya sa isang buwan yung sahod. Opo, kagaya ng sweldo ng asawa ko.
ano talaga yon, kailangan i-budget ng todo para mapagkasya namin sa ano namin, pangangailangan dahil 4 kami. Kaya yung ano ng asawa ko talagang yung ano lang siya, yung sa pagkain talaga siya. Yung hindi siya nagtitipid sa pagkain kasi pagkain yon, kailangan daw yon. Pero sa mga ibang bagay, nagrereklamo siya kasi yun nga, kailangan pagkasyahin yung pera na yung sahod niya, magkasya sa lahat ng bills, renta sa bahay, sa insurance, pagkain namin. Kasi yung 2.2 million won na sahod dito sa Korea ay sapat lang yan o kakapusin ka pa yan sa isang buwan mong pangangailangan. Ganon kamahal yung cost of living dito. Buti nga yung bahay namin kasi ano to, luma na yung apartment na nire-rentahan namin kaya nakapag-rent kami ng 300,000 won. Pero kapag pupunta ka sa mga bago, medyo malaki, depende rin sa laki, aabot yan ng 500,000 won yung buwan ng renta. Meron din namang mga bahay na nagpaparenta. Halimbawa yung may mga bahay dito na yung first floor may-ari yung naninirahan, yung second floor pinaparentahan. Medyo mura, depende naman sa kung malaki o maliit. Noong unang dating ko, nakatira din kami sa Jultec, yung bahay. So, nasa first floor kami, yung may-ari, nasa second floor. Maliit lang yun, walang sala. Meron silang 2 kwarto, isang CR, at saka kusina. Pero walang sala. Kaya yung isang kwarto na maliit, yun ang ginawa na naming kainan, pati sa sala kunwari, kasi walang space, maliit talaga. So doon, yung rent namin dati doon ay nasa 250,000 won yung rent namin dati doon. Tapos lumipat kami dito sa apartment, yun, naging 300,000 won yung buwan ng renta namin dito. Ay, nagising na si Yeon. Yung sinasabing malaking sweldo ng mga dito, mga factory worker, malaki yung sweldo nila kapag pinadala na sa Pilipinas. Kapag hindi nila dito ginastos. Halimbawa, libre yung kanilang tirahan dito, may libreng pagkain sila, hindi sila namamasahe pagpasok sa kanilang trabaho, talagang maiipon nila yung pera at may papadala sa Pilipinas na medyo malaki kung gagamitin sa Pilipinas. Pero kung dito yung gagamitin, magiging sapat lang po yun sa pang-araw-araw na pangangailangan talaga. Kasi sa mahal ng mga bilihin dito, lahat mahal. Hirwa. Ha? Ay, nagising na si Yeon. Pupunta sana kami ngayon sa sa hospital para magpa-check up siya ulit. Kasi nga mayroon siyang flu. Siya ngayon, pinababalik ngayon. Kaya lang, matutulog pa siya kanina Hapon na. Kasi nung umaga, nagtrabaho pa yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, pagdating na daw niya, dumating siya 3:00. Ito, natutulog pa. Masama pa yung mood niya. Masama yung mood niya. Kasi natutulog pa yata. Tingnan ninyo, yan. Ganyan talaga yung anak ko. Ayan. Yung kinakapa niya yung mga pantal-pantal dyan, yung mga pimples, yan. Nasanay siya na ganyan. Kaya kapag matutulog, hindi siya kaagad nakakatulog kapag hindi ako katabi. Hindi yan matutulog kapag hindi ako katabi. Kasi yan, ginaganyan niya talaga. Hinahanap dyan yung mga pimples ko. Mahal talaga dito sa Korea manirahan. Yung cost of living talagang mahal. Kaya nga yung dito, yung mga Koreano, talagang mag-asawa nagtatrabaho. Busy-busy silang magtrabaho. Kaya yung ginagawa, yung mga anak, kahit maliit pa, pinapaaral sa sinesend sa daycare center, nila sa daycare center na hanggang gabi. Minsan yung iba hanggang alas 7 ng gabi, nandun pa rin yung mga anak sa center, sa daycare center. Kasi may trabaho sila. Dito kasi yung mga Koreano, parang sila, sunod dito sila sa mga uso. Sumusunod sa mga uso yung mga iba, yung mga talagang kumbaga maluho, yung ganun.
Kapag mga gano'n niya, yung talagang gusto yun nila, mabili nila yung mga gusto nila, talagang magtatrabaho yung mga asawa pareho. Kaya yung resulta, yung mga anak, lumaki lang doon sa daycare center. Yung iba, ipinapasok yung iba, 6 months pa lang, ipapasok na. Kasi, kumbaga dito, parang sila na yung mag-aalaga. Yung school dito ng mga bata, kapag tayo pinasok ng bata pa, sila na yung mag-aalaga ng mga bata. Hindi lang teacher, kundi sila na rin yung caregiver. Sila na yung magiging yaya ng mga bata. Kaya yung mga nagiging resulta naman, yung mga bata, parang hindi maganda yung kanilang attitude. Kasi nga, doon lang sila lumaki sa pag-aalaga sa school, hindi sa mga magulang. Kasi busy yung mga magulang para ma-provide yung mga pangangailangan nila. Sa amin naman, aling tipid lang kami. Basta ako yung mag-aalaga sa mga bata. Basta may lang, yung basic needs namin ma-provide lang, okay na yun. Gusto ko kasi yung mga anak namin, masubaybayan ko na habang bata pa talaga sila, kailangan maalagaan ko. Bigyan sila ng tamang pag-aalaga, tamang paggabay, at pagdisiplina. Yun ang namin. Kaya ako, hindi pa nagtatrabaho. At talagang parang hindi makakapagtrabaho kasi nga, walang mga bantay itong mga bata. At saka itong si Yejon, yung pagkain niya nga, separate talaga siya kasi may allergy siya. Yun. Kaya, talaga ako sa kanya. Masama ang gising. I love you, Jude. Masama ang gising ng baby Nido namin. I love you. Love you. Kailangan talagang subaybayan itong mga bata, yung paglaki. Full-time housewife, full-time mom tayo. Dito lang tayo sa bahay. Kaya tipid talaga kami sa pagbabudget. Yung basic needs lang talaga yung inuuna namin. Kasi, yun lang yung kaya ng sweldo ng asawa ko kasi siya lang yung may trabaho. Kapag medyo may sobra, ayun, nakakabili sila ng mga laruan. Nakakabili rin ng laruan itong mga baby namin. Kasi gusto ko rin na may laruan sila. Kaysa sa punta kami sa labas madalas, sa mga sa palaruan may bayad din. Per hour yung bayad. Mabuti na lang yung may laruan sila kasi unlimited yung paglalaro nila dito sa bahay. Diba? Ayan, gumanda na rin yung mood ni Yejon. Si Unbit, marunong sa Yejon. Magpalubag ng loob. Gumagawa talaga ito ng paraan para gumanda yung mood ng kapatid niya. Nagpapatawa siya. Kaya yan. Ay. Ayan. Nagtatawa si Yejon. So hanggang dito na lang mga ka-chofam yung vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!